Ito po ang isa sa mga tanong ng mga believers, no? Makikilala raw po ba natin ang Antikristo? Isang sagot lang po, hindi. Mabibigyan daw po ba ng hint tayo kung sino yung Antikristo? Hindi rin po. Ibig sabihin, wala tayong magiging idea kung sino ang Antichrist. Wala po. Kasi ang mga sasabihin ko po dito ay base lang po sa scripture. Sabi niya, hindi ito malalantad hanggat yung restrainer ay still on earth. Sino ba yung restrainer? Tayo po mga believers. Why? Bakit nga po ba tayo mga believers yung tinatawag na restrainer? Sapagkat naka-indwell sa atin ang banal na Espiritu Santo. Sino po ba ang banal na Espiritu Santo? Yung iba tanong nila, ano ang banal na Espiritu Santo? Pero ang actual, or should I say, ang pinaka-accurate question for that is, sino ang banal na Espiritu Santo? Isa po itong persona at ito po ay Diyos. Pangatlong persona ng Santissima Trinidad o Trinity in English. Ito pong banal na Espiritu Santong ito ay naka-indwell sa bawat believers. Siya po ang nagtatatak, nagseselyo sa mga nagiging mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At syempre, imaginein po ninyo, let's say for example, nandito pa tayong mga mananampalataya tapos may nakita tayong namamagitan na sa Israel o doon sa hinaharap ng Israel na gulo sa mga karatig bansa nito. Tapos may namamagitan doon na taga-UN. Aba, alam na natin yon. Siyempre, magsisisigaw na tayo, magpo-propose na tayo, Antikristo yan. Yun. So, mabubulilyaso, no? Yung plano, pag ganon. So, ang pinakaplano talaga ng Panginoon, i-remove niya ang believer sapagkat naka-indwell sa atin ang banal na Espiritu Santo. Paano yun? Di ba ang Espiritu Santo, since ito ay Diyos o siya ay Diyos, di ba? Siya po ay omnipresent. Kasi may omnipresent, ibig sabihin kahit saan nandoon po siya. Hindi po siya limited ng time and space. So, yes, pero pinili ng banal na Espiritu Santo na wag mag-operate during that time na yes, tribulation at great tribulation. May dumating po sa gate namin. Tutuloy ko po ito mamaya, ha? Wait lang po, wait lang. Okay, I'm back here. So, sana po ba tayo tumigil kanina? Kung makikilala pa yun. Okay, kung makikilala pa yung Antichrist ng believers, di ba? So, okay. So, hindi po. Hindi po natin makikilala. Kasi ang katotohanan po yan nakalagay po sa Biblia, nasa atin po yung restrainer, ang banal na Espiritu Santo. Okay? At saka hindi po talaga intended sa atin yung tribulation tsaka great tribulation, kaya aalisin tayo dito. Yun po yung idea nito para sa mga Hudyo po yan talaga. Great tribulation para sa mga Hudyo. Kaya yung mga talata or should I say, isang buong chapter ng Matthew 24 para po yan sa Great Tribulation. So it means, yan yung mangyayari sa buong 7 years. Okay. Sa Bible po, talagang makikita po natin yung first 3 chapters sa Revelation, nandun po ang church. Chapters 1 to 3. Pero chapters 4 to 18, hindi mo makikita ang church. Wala ka mababasa tungkol sa church. Chapters 4 to 18, nirapture na po kasi tayo. Totoo po yun, irarapture na po tayo para doon lalabas yung Antichrist. So, ang makakakilala po talaga sa Antikristo ay ang mga unbelievers. Dahil ito po talaga ay tinimpla ng Panginoong Hesukristo for them. O kumbaga, nagtimpla ka ng isang kape, may creamer, nilagyan mo pa ng pampaano, kung ano-ano mga recipe, di ba? Para mas masarap yung kape. Parang ganon. Nakatimpla na po yan. Kasi ang Panginoong Hesukristo po, hindi po siya sakop ng time natin. Kaya alam po ba ninyo minsan, no? Pag minsan nadadown tayo, hindi po ako excuse dyan. Pag minsan parang ang dami ng nabibigatan ka, nabubuisit ka sa buhay, no? Lord, mag-rapture na po sana. Kasi nasasabi natin yan bilang mga isang totoong mananampalataya na, alam natin, secured tayo no? We are secured, hawak tayo ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, ibig sabihin, may eternal security tayo. Kaya confident tayo to say na, Lord, dumating ka na po sana. I-rapture na po sana kami. Yung mga kabigatan dito. Pero hindi sa parang gusto natin. Kasi outside time si Jesus. Sa atin matagal yon, pero sa Kanya, ang 1,000 taon katumbas ng isang araw, ganun din naman ang one day katumbas ng 1,000 years. So, it's, wow.
Madali lang sa Panginoon yun. Simula nung pumanik siya ng langit, para sa Panginoon, parang kanina lang yon, parang 1 second lang yon, parang ganun pa lang. So iba talaga, malalim ang Diyos. Okay, malalim ang Diyos. Kaya I suggest, wag niyo pong aralin ng Diyos mismo. Napakalalim yan. Paano naging tatlo sa iisa? Diba? Ganon. Ang aralin po natin yung salita niya. Kasi yung mga bagay na hayag, nandyan. Mga bagay na hindi hiyag, hindi po para sa atin yan, alamin. Pero kung ano yung sinasabi ng Biblia, tatanggapin natin like the Trinity, hindi natin alam. Paano naging tatlo, pero iisa? Sabi ng Bible, God is in 3 persons. Tanggapin natin yon, di ba? Sabi ng Bible, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. But the Bible say, there is only one God. Yung one God po rito kasi, ang Diyos po kasi may konsepto ng pamilya. Sinabi lang yung one, pero kung tutuusin, 3 persons po talaga yan. So, hindi naman yan ang topic natin. Nasabi ko lang po, may mga bagay po na masyadong, tawag dito, hindi po siya hayag sa atin. Kasama po dyan, bakit hindi natin mamimit ang Antichrist? Kung na-meet mo ang Antichrist, na left behind ka, inantiyak. Kaya wag mo pangarapin na makita ang Antichrist. Kasi kaya po ako nag-vlog nito. Meron na naman kanina. Sinasabi niya, nagbigay siya ng 3 larawan dun sa kanyang vlog. Sino kaya sa 3 ito ang Antichrist? Tapos nagkaroon sila ng mga opinion. Palagay ko ito. Alam po ba ninyo? Hindi natin alam. Hindi natin makikilala kung sino. Wala dyan sa mga sinasabi nilang yan. Merong Macron, merong Jared ang pangalan, Kushner daw. Hindi po si Jared Kushner, hindi si Macron. Okay? Hindi si King Charles, yung King Charles. Hindi po yan. Okay, tapos sabi nila, malakas daw yung pwede rin daw itong, ano pangalan nito? Yung presidente mismo ng Israel, si Netanyahu. Yun daw ang Antikristo. May nag-vlog ba naman na gano'n? Tawa ako ng tawa. Ano ba sasabi ng mga to? Hindi natin makikilala. Baka it's either meron silang ibang view tungkol sa eschatology. Naniniwala sila na siguro mid-trib sila o hindi sila pre-trib. No? Hindi mangyari sa kanila yun kasi mali yung kanilang mga sinasabi. So, maaring mid-trib yan, post-trib. Siguro, yan ang kanilang pananaw. Pero whatever that, sabihin natin yung truth dito, bilang mga believers, we will never ever meet the Antichrist. Kaya kung hindi ka pa kasubscribe, mag-subscribe na po kayo dito. Share the video. Share Jesus. His love in His grace. Thank you. And Jesus truly loves us all.